Ito pa, yung sunod nating pag-uusapan. Mga kababayan, ito na ngayon. Ah, about po ito kay Leandro Libeste at kay Loren Legarda. Mga kababayan, ito na nga. Nagsalita po si Lito Atienza. Inulit ni Lito Atienza, mga kababayan, yung pangyayari na, wait lang nga, yung pangyayari mga kababayan kung paano napasok at nakasuhan ang mag-inang Loren Legarda at Leandro Libeste, no? Atienza, nalugi na tayo sa prangkesa, manalo naman tayo sa katarungan, no? Ayun na mga kababayan. Nagsalita po si Lito Atienza, dating Mayor Lito Atienza at dating congressman, na sabi niya nalugi man tayo sa prangkesa sa solar ni Leandro Libeste, ay nanalo naman tayo sa katarungan dahil makukulong na sila. Pakinggan na. Under preliminary investigation na mga reklamong graft at plunder laban sa mag-inang sina Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Libiste. Kaugnay yan sa umano'y 10 billion peso ghost solar projects. Pinabulaanan na ng kanilang kampo ang aligasyon at sinabing paninira lang ito sa kanilang integridad. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si dating Buhay Party List Representative at Manila City Mayor Lito Atienza. Magandang gabi po. Congressman Atienza, good evening po sa inyo. Oh, good evening. Good evening. All right. Congressman, seems like magiging key witness po kayo sa graft at plunder investigation laban kina Senator Loren Legarda. So totoo nga mga kababayan, hindi nga ako nagkakamali sa aking obserbasyon kagabi nung lumabas itong sabi ni Boying na ikakaso niya kay Loren at kay Leandro. Dito talaga nagbe-base si Boying Rimulya sa mga statement ni Lito Atienza. So sabi ko nga sa inyo galing kay Lito Atienza yung mga impormasyon Kaya na makakasuhan si Loren at saka si Leandro Libeste. At Congressman Leandro Libiste, nakuhanan o nagbigay na po ba kayo ng affidavit sa Ombudsman? Wala pa po. Okay. Pero kung aya yan, ay papayag po ako sapagkat gusto nating maiayos ang ating gobyerno, pakinabang ang bayan. Kahit Yung solarization project ni Loren at yung kanyang pamilya ay talagang simula pa tuda na ako. Kaya kinakontra ko yan the floor outside of Congress. And I was pointing out, I see a basic fundamental issue na talagang ito'y shades of a scam. Oo, naalala nga namin, Congressman, na isa kayo doon sa 15 lawmakers na tumutol dito. Pero nauna nyo na nga pong sinabi na personal na naglabi sa inyo si Senator Loren Legarda para bigyan ng prangkisa ang solar para sa bayan na pag-aari ng kanyang anak. Naalala niyo ba? Ano po yung inalok sa inyo, Congressman? Kung naaalala niyo pa. Ako humingi siya, magkita kami. Magkaibigan naman kami. So pumayag ako. Nung nagkakape kami, sinabi niya, tulungan mo naman yung anak ko. Sabi ko, Senadora, masyado namang halatang-halatang quick money lang ang hangad ng anak niyo. Bakit? Yung kanyang proposal sa Kongreso, ang capitalization ng Solar Philippines, kumpanya niya, ay 1 million pesos. Pero ba naman magsosolarize ang buong Pilipinas na ang gagastusin ay 1 million pesos? Sabi ko, doon pa lang kitang-kita ko na yan ay hindi totoo. Alam ko, di ba? Kita nyo mga kababayan, doon pala sa dokumento na papapirmahan ni Loren, na mag-solarize si Leandro Libeste sa halagang 1 million lang. Paano niya yan itatayo, yung solar sa halagang 1 million? Iisang bahay lang yan? Parang 10 kilowatt lang yata yan, mga kababayan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, Parang 10 panel lang, parang 5 o 6 na panel lang yata, yung 1 milyon. Kasi alam ko mga kababayan, estimated talaga dyan sa solar ka kung ang bahay mo ay meron kang 3 kwarto
Mga kulang-kulang 1 million po talaga, no? Siguro mga 5 panel, depende sa panel 'yan, eh. Yung parang ano ba, yung parang salamin na ibibilad mo sa init, oh, panel po ang tawag do'n. O alam ko kasi sa 5 panel nasa milyon, eh. Oh, eh, paano mo i-aano 'yan sa buong Pilipinas? Kung 1 million lang, eh kaya nga ito mga kababayan nabuko dito. Kasi noong inireklamo daw ito ni Lito Atienza, ura-urada daw pinalitan ni Loren Legarda ng 1 billion ang puhunan instead of 1 million. Patay. Dahil kinausap ko lahat ng mga solar providers sa bansa, isa lang ang kanilang punto de vista. Kukuha ng prangkisa yan, ibebenta yan sa mga foreigners, foreign companies, gagawa sila ng billion-billion piso. Congressman, naalala niyo ho kung ano yung inalok sa inyo ni Senator Legarda o kung meron man o wala? Ito kanyang salita. Sabi niya, alam mo Lito, chairman ako ng Committee on Appropriations sa Senado. I can help you with the 10 million peso fund. Basta pumayag ka lang, tutulungan mo ang anak ko. Sabi, kita mo? Chairman daw si Loren at the time ng Committee Appropriation. So, pwede daw niyang bigyan ng 10 million fund, no? Itong party list ni Lito Atienza na former Buhay Party List. Basta tulungan lang ang anak ni Loren na si Leandro Libeste na eto na mga kababayan na buko na damay talaga si Loren dito. Continue. Senadora, kung yan ang iyong paksa, ay marami akong ginagawa na mas mahalaga sa opisina ko. Thank you for a cup of coffee. Goodbye. Okay. Sabi nung nag-areglo ng meeting namin, pambihira ka naman, Senadora. Sinabi ko sa'yo, huwag mo aalokin si Congressman. Ibang klaseng tao yan. Hindi na ho naulit yung usapang yon. Hindi na. Okay. Yung kanina ho binabanggit niyo yung 1 million peso na puhunan ng kumpanya ni Congressman Leviste, ano? What makes it unusual sa inyong palagay na mag-grant ng prangkisa? Palagay ko biro yun. Talagang gusto lang nilang makuha yung prangkisa. At ang sabi sa akin ng industriya, bebenta yan, sigurado. He will not even provide solar services to the nation. He will sell that immediately. Kaya ang ginawa ko naman, nilagay ko sa batas. Pag ito'y ibinenta ninyo, mawawala ng visa, yung prangkisang yan. Panghuli na lang Kaya po. dapat malaman ng mga foreign buyers niya, wala nang epekto yung kanyang prangkisa dahil binenta eh. Ngayon, ang panghuli na lang pong tanong, ano hong masasabi nyo na ngayon ang investigation, plunder, graft laban sa mag-ina ay gumugulong na sa ombudsman po? Dapat lang, sapagkat kailangan naman pagkaroon sila ng pagkakataon linisin yung pangalan nila. Kung hindi totoo ang hinala ng gobyerno. Kaya si Ombudsman Remulla ay dapat naman ituloy niya ang kanyang magandang hangarin para ang makinabang dyan ang taong bayan. Nalugi na tayo sa prangkisa, manalo naman tayo sa katarungan sa batas ng Pilipinas. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, former Buhay Party List Representative and Manila Mayor Lito Atienza. Alam nyo na, mga kababayan. So, nagsasalita na nga si Lito Atienza. Ganyan po, no, ganyan kabakdol. Mga kababayan, ganyan kabaho, ganyan katae. Mga kababayan, ganyan kabudol, ka-scammer si Loren. Bukod dyan mga kababayan, sa sinabi ni Lito Atienza, ay itinanggi ito ni Loren Legarda. Mga kababayan, pakinggan nyo. Lalabas ang katotohanan. Yan ang pinanghahawakan ni Senator Loren Legarda matapos ibunyag ng Office of the Ombudsman na iniimbestigahan na sila ng kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste para sa reklamong plunder at graft kaugnay ng umano'y maanumalyang solar energy projects. Hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 si Leandro nun eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations yan ng House.
Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Ayon sa senadora, sa buong karera niya sa politika, pinangalagaan niya ang kanyang integridad. Kaya naman ang mga aligasyong ibinabato umano sa kanila ay hindi makatarungan. Wala pa silang natatanggap na opisyal na komunikasyon mula sa Office of the Ombudsman. Ngunit ngayon pa lamang anya ay kaya niyang sabihin na walang batayan ang mga paratang at walang pondo ng bayan ang nadawit dito. Samantala, ayon sa mga investigasyon ng Ombudsman, nagsabwatan umano sina Senator Loren Legarda, Congressman Leandro Legarda Leviste at dating Department of Energy Secretary Alfonso Cusi upang makakuha ng eksklusibong government rights sa mga pinagkukunan ng solar energy sa bansa. Sa kabila ng mga nakuhang kontrata, hindi naman umano ito naisakatuparan at hindi na kinabangan. Tinatayang aabot sa higit 10.4 billion pesos ang sinasabing hindi umano nabayarang financial obligations sa pamahalaan. Kasi kumuha sila ng exclusive service contracts na sa buong Pilipinas na sila lang ang maaaring mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy. Na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos. Kasi ang araw para sa lahat ng tao, sila ngayon parang sila ang naging nagmamay-ari ng araw, ng power ng araw. Itinanggi naman niya. So yun po yun, mga kababayan. Talagang pasok sa banga. No, ang ginawang kasinungalingan ni Lorin at ginawang pambubudol sa taong bayan ay nilaglag po ni dating congressman ng Buhay Party List at dating mayor ng Manila na si Lito Atienza. So yun lamang po mga kababayan, no? Magandang gabi po sa inyong lahat, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali kung saan man kayo ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po nating mga kababayang OFW sa iba't ibang bansa. So maraming salamat sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi. God bless. Thank you. And bye-bye.